Yahweh at ang piniling hari. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang mabubukan ko makasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Magmula ka sa dakong Sion ay palalawakin niya ang painting sakit. At lahat ng kaaway mo ay sakupin at pagharian, gayon ang kanyang gusto. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahong susubing ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Sa new attitude. Acts 8:22. Ay, basa mo yung number. Anong number? Number 8. number 8. Hindi, yung number ng number ng truck. Yung pamagat doon sa number, yung sa outline. New attitude. At akit pa. Okay, we need to check it out. Sige, sige. Dito sa gawa, chapter 8, verse 22. Pagkitihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon. Nanaway patawarin ka niya sama-samang hangarin. Patawarin ng Panginoon. So, dapat lang na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon dahil tayo ay makasalanan. So, sa pamamagitan ng pagbukas ng ating puso para papasukin natin sa buhay natin ang Panginoon, yun ay magbabalik tayo, masasaayos natin ang ating buhay. Huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Manatili tayong nakatayo sa loob lamang ng isang saglit upang manalangin. Ilan ba sa mga naririto ang mga kahilingan sa ibang puso? Na nais ninyong hilingin upang sa Diyos ay magagawa ng isang bukod tanging bagay para sa inyo. Iyoko natin ang mga ulo natin ngayon sa kanila. Makalangit na Ama, kami mga taong minalal ngayong gabi upang Panginoon ito. Sa isang malayang bansa kung saan ay maaari ka pa namin sambalin ayon sa dinidiktan ng aming konsensya. At dalangin namin, Ama, na naway magtagal po ito. At ngayon, nawa ay samantalahin namin ang kasilang nagbibilin yung taglay namin ngayon. At itoon nawa namin ang buong puso namin sa gawain ngayon. Gabi upang manambahan sa iyo nang sa gayon ay magawa namin ang aming sasabihin na kasama namin ang Diyos sa gabi nito. Nagpalang niya ang kanyang bayan, iligtas mo po ang bawat kaluluwa, ikaw na dito ngayon gabi. Panginoon at bawat taong balik sa kasalanan naway magsibalik sila sa bahay ng Diyos. Dinalangin ko ang bawat ito may sakit na nawa ay magsigaling sila sa mga karamdaman nawa makalagad na at ang bulag naway makakita at ang bingi ay makarinig. Mabigyan nawa ng papuri at kaluluwa halin sa Apostles of Faith. God, there is only one true God, the Father, creator of heaven and the earth. John. Sa Juan, chapter 17, verse 3, sabi po dito, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang isa at yung ng Diyos, ang makilala si Cristo ng inyong siling po. Ibig sabihin ito, yung Christ, siya nagganap sa atin. Siya rin ang gumawa ng langit at lupa at lahat ng ating ginagalawan siya po. Okay.
Okay, salamat. Hebrew chapter 2, verse 1 to 4. Anong outline? Anong number? Ha? Anong outline number? Dito yan sa ano? Tagalog. Dito. Okay. Dito naman, wala kasi headings dyan dahil yung portion na. Kaya yung portion ng ano, may heading siya dito sa Bible. Ito yung ano? Chapter 2. Hebrews chapter 2, verses 1 to 4. Sabi dito, verse 1. Kaya nga dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2. Ang salitang pinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwan sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Wala. Ano yung sabi rito? So, ang ating kaligtasan ay dapat natin palagahan. Kung hindi, ang sabi dito, ng salita ng Diyos, kung hindi natin pahalagahan ay kapag ito ay dakila, kaligtasan ito na napakadakila. Ibig sabihin, ay kapag binitawan natin at hindi natin binabaliwala lang natin ang kaligtasan pinagkaloob ng Diyos ay uuwi din ito sa walang kabuluhan. Okay. Okay? Pero kung pinahalagahan natin ay makakamtan natin katulad sa mga nagpapatotoo noong unang panahon pa man ng mga ginagamit ng Panginoon ng mga lingkod niya tulad ng mga propeta. Lahat ng mga sinabi ng Panginoon ay natupad sa kaniyang pang kapanahunan. Kine-question ang salita ng Diyos. Iyan ang nagpasadlak sa buong sangkatauhan sa gaguluhan ng questioning ni Eva kung tutuparin nga ba ng Diyos ang kanyang salita o hindi. At sinabi ko ngayong gabi, mga kapatid, dumating ng oras na dapat nating sa palatayanan ang bawat salita na isinawala ng Diyos. Ang bawat bahagi ito ay katotohanan, ang tao ay mabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Matthew 4:4, "Men does not live by bread alone, but by every word that proceeds us from the mouth of God." Amen? Amen. Kung na mga picture, At ito yung Biblia from Genesis to Revelation. This is the ultimate. Ito yung salita ng Diyos. Na kung wala ito dito sa Biblia from Genesis to Revelation, this is an ordinary book. But because the Word of God, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya ito yung salita ng Diyos. This is already a closed book. Meaning to say, no one can debate the truth. Because in John 4:6, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except by Him, by Jesus. Kaya kung sino pa dito nagdidebate, na mahilig magpagdebate, amen? Babangga sa palir. Tapos pinabangga, habang pinatagdagan mo ang salita ng Diyos, palalim ng palalim ang sugat niya. It's very clear, ulitin ko in John 1:1. At the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning this is the supreme
ultimate. Ito yung pinaka-huling salita na dapat natin paliwalaan. Kaya na rin na nabanggit ng ating Pastora Ethel na hindi naman nagdadala ng mga tao para natin madala sa kaluluwa. Ang kaluluwa nila madala natin sa pano ng Diyos. Because really, ay makikita po natin na sa huling araw na ito, subukan natin sa makinig tayo sa mga daystar, sa lahat ng mga practice. 2 years more. And then there comes the second coming of the Lord. The nuclear bomb, the